Hi guys, magandang umaga. Ang vlog na ito, ang video na to ay i-share ko sa inyo kung paano ako nagkaroon ng UEE driving license. Alright, pag-usapan natin guys para sa additional information. Alright, pero bago ang lahat ay gusto ko munang pasalamatan ng aking Suino Team Family sa ating mga founders dito, sa ating mga admins, sa masisipag nating admins, sa ating mga kasama sa Suino family. Oh, talaga lang ah. Oh, shout out sa inyo guys. Oh, 'di ba? Huwag na natin isa-isahin i-shout out ang ating mga Suino family dahil napaka-supportive 'yan. So, lahat ng Suino family ay shoutout sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. Ayan, enjoy while having our premiere. Alright, so I'm very much happy today. Ala talaga. Shoutout kay Clarilyn. Sis Clarilyn, ayan na. Sabi mo mag-vlog ako tungkol dito sa aking pagmamaniho. your your wish is granted. At alright, shout out kay Sis Clarilyn ulit. Ayan, so may nag-request kasi sa akin na mag-vlog ako tungkol sa pag-drive ko dito sa lugar na kung saan ako nandiron. So guys, nandito tayo sa Zayed University ngayon dahil nagpa-enroll ako. Malapit na guys ang opening ng klase dito. So pagpasensyahan nyo na kung hindi tayo umaandar ngayon dahil nandito tayo sa parking area. So mapapansin nyo yung parking area dito ay malawak. Yun, malawak. At dahil nga bakasyon pa dito, wala pang ganong mga sasakyan dito na nakaparada dahil nga bakasyon. So ngayon konti-konti lang yung mga nagpapa-enroll lang yan. So katulad natin, nandito tayo ngayon. Yun. I-like nyo naman guys ang aking video. Mag-iwan kayo ng comment dyan. At kung meron kayong gustong ipagawa sa akin, kung kaya ko, mag-comment lang kayo. At gagawin natin at gagawan natin yan ng video. Alright? So, please subscribe my channel and don't forget to click the tiny button bell para sa mga susunod kong video. Alright? So, alright. Thank you guys sa inyo. Ayun. So, ngayon ay pag-usapan natin ang ano ko lang, follow up ko lang yung nag-live kasi ako. So, follow up ko lang yung mga sinasabi ko doon. Totoo yun guys. Kung napanood nyo yung aking live, kung paano ako nagkaroon ng UEE driving license dito. So, our topic for today is my driving license, kung how I get my UEE driving license. Alright? This is Ping Biyahera, ang vlogger na driver pa. Okay? So, start na tayo guys. Joke lang ha. Pero itong sinasabi ko guys ay totoo no. So i-share ko sa inyo kung paano ako nagkaroon ng UEE driving license. So pakinggan nyo na lang mabuti guys sa mga nandito sa UAE na aking kaibigan, para may mga ideya lang kayo. So yun na nga, pagpunta ko dito sa UAE, wala pa akong lisensya dito. Syempre sa Pilipinas meron akong lisensya. Ang lisensya ko sa Pilipinas ay, ang restriction niya ay 1 to 4. So pwede ako mag-drive doon sa Pilipinas ng 10-wheeler truck. Iyon. So yun yung ano ko, lisensya sa Pilipinas. Pagdating ko dito guys sa UAE,
Kahit wala pa akong lisensya, nag-drive na ako. Oo, yun, experience ko. Kaya nag-drive na ako agad. Dumating ako sa sa United Arab Emirates, Abu Dhabi. Tapos syempre, nagpakitang gilas at syempre, yung aking madam ay sabi niya gusto daw niya kung paano ako mag-drive. Hala, sabi ko wala pa naman akong lisensya dito. Okay lang yan, kami bahala sa'yo, alright? So nag-drive ako from Abu Dhabi to Dubai. Nag-drive ako niyan kahit wala akong lisensya, pero delikado pala yon guys. Siyempre bago lang ako dito, so di ko alam yun. Ayun, delikado pala mag-drive dito na wala kang lisensya, pero sabi naman ng amo ko, sagot kita. Yun, ganun yun, sagot kita, wag kang mag-alala. Ayun, so drive ako hanggang sa ayun na nga, sabi ng dito na nga sa para makakuha ka ng lisensya guys, kailangan mong mag-aral. Kumbaga pasok ka doon mag-enroll ba sa driving school, kukuha ka doon ng theory. Yung bawat theory na yun guys ay may bayad. So pag nag-exam ka at bumagsak ka sa isang theory, 2 theory, 3 theory, ibig sabihin babayaran mo ulit yun. So isang theory, kahit isang theory lang, bagsak ka sa isang theory, babayad ka ulit. Yun, attend ka ulit ng parang klase. Yun, ganon. Attend ka ulit ng ganon na klase. So, pag naipasa mo na yan, proceed ka na doon sa road test. Alright? Doon sa road test, ang magte-test sa'yo, 2 pulis. Okay? Ang isang pulis ay nandito lang sa katabi mo, ang isa naman ay nasa likuran mo ng sasakyan. Yung sa likod ba, nakasakay, at siya yung nakikiramdam. Siya yung magbibigay ng obserbasyon. Talaga, yung parang meron siyang hawak na parang criteria of judging, yung parang ganun. So, sasali ka sa beauty pageant, may mga yan. So chichikan na lang niya yan kung tama ba yung ginagawa mo. Kung pagpasok mo ng sasakyan na yon ay ano ba ang una mong hawakan, yun, check, ganun. Ang katabi mo namang pulis ay siya yung magko-command sa'yo. Pag sinabi niyang go, stop, right, left, straight, yan. Sundin mo talaga yon guys, kasi nga nasa nasa pagsusulit ka kumbaga. So gawin mo talaga ang the best mo para makapasa ka at hindi pa ulit-ulit, kasi pag paulit-ulit din yung bayad, 'di ba? At saka yung oras, kasi medyo malayo din yung driving school. Paano kung magbus ka, magtaxi ka, yun, parang ganun na ako noon pumupunta ako sa driving school, binibigyan lang ako ng pera ng madam para pambayad sa taxi. Ngayon, habang naglalakad ako, share ko na rin sa inyo, no? Habang naglalakad ako, guys, syempre, bago lang ako sa UAE, may huminto sa akin na sasakyan. Sabi niya, taali. Malay ko, hindi ko naman naintindihan yon. Sabi niya, eto, pera, sakay ka na. Saan ka punta? Ay, ayoko. Sabi ko, no. Ito pera, dagdagan ko, sakay ka. Sabi, iniisip ko, bakit ako bibigyan ng pera? Sasakay pa ako. Dapat ako nga mamamasahe sa kanya, no? Ako nga magbibigay ng pera sa kanya dahil pamasahe ko sa pupuntahan ko. Yun pala, akala niya pick up girl ako. Ayun, nag-aalok siya ng pera hanggang naging 100, hanggang yung 200 niya naging 500. Yung nakita ko yung hindi ako sumakay. Kinuwento ko sa
Madam ko, sabi ko, "Madam, meron sasakyan doon na nag-stop sa akin. Binibigyan ako ng pera, sumakay daw ako." Natawa siya. Sabi ko, "Hindi ko alam kasi 'yun." Kasi alam nyo guys, dito sa UAE, maraming mga pick up girl. Yung, alam nyo 'yun, yung mga kapit daw sa patalim. Yung mga walang mga visa, gano'n na lang ginagawa nila. Yung mga na lang, yung gano'n na. Basta yun. So, na-share ko lang yung experience ko noon dahil bago nga ako dito. So, tuloy na natin yung pagkuha ko ng lisensya. So, pag naipasa mo na yung theory at yung road test, ayun, diretso na. Makakuha ka na ng driving license. Unlike sa Pilipinas, pagpasok mo ng LTO, fill up, yung ganon, 'di ba? Tapos sa ewan ko. Dito yung mga driver dito sa UAE, may disiplina. Kumbaga mata sa mata pa lang, alam nyo na kung ano. Sa Pilipinas, magkatitigan lang kayo, magkaunahan lang kayo, o 'di ba? May may mainit ng ulo niyan. Kaya naman guys, mas gusto ko mag-drive dito sa UAE kaysa sa Pilipinas dahil parang nakakatakot sa Pilipinas. Diyos ko Lord, ang iinit ng ulo ng mga driver. So dito guys, bilang isang driver dito sa UAE, huwag kang magpasikat-sikat. Unang-una, hindi mo sasakyan yan. Kasi nga guys, alam nyo, yung napapansin ko, oo talaga, naamin ko yun, may mga kabayan. Lalo na yung siga-siga nila. Diyos ko. Ako guys, hindi ganun. Yung kunting lang dyan sa kalsada, maging ka na, magmumura ka na, magano na, ay nako. Wala yan, dapat relax lang pag nagda-drive. Relax. Para yung walang stress, para alam nyo yun, masaya ang buhay kapag walang stress. So hanggang dito na lang ang ating video guys, at sana nagustuhan nyo. Please subscribe my channel sa hindi pa nakasubscribe. Nandito na po tayo dito pa rin sa aking kinauupuan, ang inyong lingkod, Ping Biyahera, ang driver na vlogger pa. So guys, thank you and shout out to Pajan TV. Thank you so much sa iyo, Pajan TV. Ayan, ingat ka dyan sa iyong bakasyon. So, yun. Thank you. Bye-bye.